Bago ko po simulan ng kwentong ito, lubos lang akong nagpapasalamat sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Kung sino ka man, sana magiging masaya ang Pasko mo at bagong taon. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Malia, aalis kami ngayon ng Tio Larry mo para sunduin si Estela sa bayan. Maglinis ka dito sa bahay dahil kasama ni Estela ang mayamang kasintahan niya. Naiintindihan mo ba? Utos ng Tia Salvi niya. Tumango lamang si Malia. Nakikinig ka ba, Malia? Singhal ni Salvi. Napalingon ng dalagita sa tiyahin. Tia, death anniversary ngayon ni na Mama at Papa. Gusto ko sanang pumunta ng sementeryo. Nanggigigil sa inis si Salvi sa pamangkin ng asawang si Larry. Oo, pumunta ka ng sementeryo pag natapos mo na ang lahat ng gagawin mo. Pero, marami pang nakahandang lulutuin, Malia. Kung matapos na ang paglilinis mo at pagluluto, ay tsaka ka palang pwedeng tumungo sa sementeryo, ha? Bulyaw ng ginang. Oh, bakit ka nakubusangot? Ay, nakakainis tong babaeng to. Tiyang, sandali lang naman ako doon. Babalik ka agad ako eh. Matigas na talaga yung ulo mo. Tignan natin. Hiyaw ng ginang na kinuha ang latigo ng kabayo. Napatulo na lamang ang luha ni Malia nang lumapat sa binti niya ang latigo. Latay kaagad, wala nang pasubali. Oo na, tiyang. Tsaka na ako pupuntang sementeryo kapag natapos ko na ang lahat. Umiiyak na wika ng dalaga. Hindi na. Hindi ka na pupuntang sementeryo, bruha ka. Iniinis mo ako. Pues, manigas ka dyan sa kinatatayuan mo. Hindi ka lalabas ng bahay ng araw na ito. Sigaw ni Salvi na muling hinataw ng hampas ang katawan ni Malia. Sinusubukan mo talagang pasyensya ko. Sinisira mo ang araw kung babae ka. Lagi ka naman nagpupunta sa sementeryo. Para ngayon ka lang tinanggihan dahil sa darating sina Estela at Daniel. Tigilan mo yung pag-iyak-iyak mo dyan. Baka mahampas pa kita ng latigo ulit. Bulyaw ulit ni Ginang Salvi sa pamangkin. Namimiss ko lang po sina Mama at Papa, tiya. Saka, date anniversary po nila ngayon eh. Umiingos na sagot naman ni Malia. Irarason mo pa talaga sa akin yan. Matagal nang patay ang mga magulang mo, Malia. Magpasalamat ka pa nga at tinanggap ka namin dito sa bahay para may matuluyan kang kapamilya. Tapos, magmamatigas ka pa sa akin. May susunod ba namang death anniversary ang mga magulang mo? Hindi na uubos ang taon. Huwag kang OA. Singhal pa nito. Ang sabihin mo, inampun nyo lang naman ako ni Tio Larry para makukuha nyo ang insurance ni na Mama at Papa. Wika ni Malia sa sarili. Kikibot-kibot pa yung bibig mo, ha? Tumahimik ka na. Muling hinampas siya sa puwet ng latigo ng kabayo. Kaya napapasigaw siya ng agoy. Napapahiyaw na lamang si Malia sa sakit. Tumutulo ang luha niyang naghihiwa ng karning baboy habang tinatanaw ang papalayong Tia Salvi at Tio Larry niya. Lagi na lamang siyang sinasakta ni Salvi habang wala namang pakialam ang Tio Larry niyang kapatid ng namatay niyang ama. Malaki ang nakukuhang pera ng mga ito mula sa insurance ng mga magulang niya noon. Kaya siya inampo ng mga ito para sa kanilang mapunta ang pera na pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Wala pa kasi si Malia sa legal na edad noon. Kaya tumayong guardian niya sa Tio Larry niya na kapatid ng yumao niyang ama. Ang mga ito na rin ang namamahala sa halos ilang ektaryang tubuhan ng kanyang mga magulang. Akala niya noon ay maganda ang buhay na naghihintay sa kanya kahit wala na ang mga magulang. Dahil inampon siya ng mag-asawa. Noong una naman ay ang bait-bait na mga itong pinapakita sa kanya.
Kaya akala niya ay sasaya pa rin siya at may karamay. Subalit sa halip, kinamkam na mga ito ang lahat ng ari-ariang naiwan ng mga magulang niya. Kahit nga sa pag-aaral sa kolehiyo ay hindi na pinapaaral pa si Malia, kaya hanggang high school lamang ang tinapos niya. Idagdag pa ang pagiging katulong niya kung ituring ng mga ito. Mas mabuti pa ang katulong dahil may sahod, pero si Malia ay walang sinasahod mula sa mag-asawa. Magpapasalamat ka at may pamilya kang matutuluyan. Kaya huwag ka nang maghangad ba ng ibang bagay, Malia. Yan ang mga katagang laging naririnig niya mula kay Tia Salvi niya. Hayaan mo na, Malia. Kami na lamang ng Tia Salvi mo ang natitira mong pamilya dito sa mundo. Ani naman ng Tio Larry niya sa kanya sa tuwing nagrereklamo siya sa pananakit ni Salvi. Simula noong namatay ang mga magulang niya 10 taon na ang nakalipas, ay tinitiis na ni Malia ang kalupitan ni Salvi. Sa pamamahay na ito, tanging ang Lola Aurelia niya lang ang kakampi niya. Subalit matanda na ito at nakaratay na rin sa banig, kaya hindi na siya magagawang ipagtanggol nito. Apo, Malia, sinasaktan ka na naman ba ni Salvi? Pagtatanong nito nang dinalhan niya ng gatas. Okay lang, Lola. Hindi naman masakit. Sanay na ako eh. Sagot niya sa Lola. Nasadyang siniglahan ang boses para hindi halata ang sakit na nadarama sa latay ng latigo. Malungkot na napangiti si Aurelia na hinaplos ang kamay ni Malia. Kapag wala na ako ay pumunta ka sa kuweba ng Kiyokong. Kiyokong ba to? Na matatagpuan mo sa gilid ng Pulangi River. Sa loob ng kuweba ay naroon ang bughaw na tubig. Tirahan iyon ng Prinsipe Amer. Naroon ang kaharian ng mga kaibigan ko. Humingi ka ng tulong sa prinsipe. Dalhin mo ito, Malia. Makikilala ka niya kapag dala mo ang makintab na batong iyan. Nakangiting wika ng matanda. Napatawa na lamang si Malia sa sinabi ng Lola Aurelia niya. Minsan talaga ay kung ano-ano na lamang ang pinagsasabi ng kanyang lola. Pero pinapakinggan na lamang ito ni Malia. Lalo na ang kwento nito tungkol sa daungan ng mga engkanto na ang kaharian nilang natatagpuan sa gilid ng Pulangi River. Nakakatawang pakinggan ang tungkol sa magandang bughaw na tubig na nasa Kiyokong Cave. Kiyokong ba to o Kiyokong? Ngayon ko lang to narinig ah. Opo, Lola. Hindi ko po iyan kakalimutan. Tugon niya sa lola niyang hinalikan niya sa noo. Napapailing naman ang Lola Aurelia niya. Huwag mo akong tinatawanan, Apo. Siya lamang ang makakatulong sa iyo kapag wala na ako. Seryosong saad ng matanda. Napatikim naman si Malia at sumeryosong nakatitig sa lola niya. Napapatulo na lamang ang luha ni Malia na napapayakap sa lola niya. Huwag kang mag-alala, Lola. Pupuntahan ko ang Prinsipe Amer na iyan at hihingi ako ng tulong sa kanya kapag hindi ko nakakayanin ng lahat. Malungkot na saad ni Malia. Lola, miss na miss ko na sina Papa at Mama. Huwag kang mag-alala, Apo. Kahit hindi mo naman sila napupuntahan, ay maiintindihan ka nila. Lagi lamang silang narito sa puso mo, Apo. Tsaka, lagi lamang silang narito sa tabi mo. Nakangiting wika ni Aurelia. Napapailing na lamang si Malia at napapatawa ng bagak. Pambihira ka naman, Lola. Kung narito sila sa tabi ko, tiyak kong
Naiiyak rin sila at nalulungkot sa kalagayan kong laging nasasaktan ng latigo ni Tia Salve. Sinarili na lamang ni Malia ang mga katagang iyon. Pero gustong-gusto niya talagang sabihin iyon sa kanyang lola. Matapos pakainin si Lola Aurelia niya, ay nagtungo na sa kusina si Malia para simulan ang paglilinis. Nakamarinate na ang mga lulutuin, kaya sakto lang na iluto niya ang mga iyon kapag tapos na siyang maglinis. Ang ganda mo namang bato ka. Itatago kita kapag nalulungkot na ako ay pupuntahan kitang engkanto ka. Para naman may makausap ako kahit papano. Nakangiting ani ni Malia sa sarili habang kinakausap ang puting bato na kumikinang-kinang pa. Sa tansya ni Malia ay nagmula ang batong iyon sa peraso ng stalagmites at stalactites sa loob ng kuweba ng Kyokong. Kumikinang pa nga ito kapag natatamaan ng ilaw, kaya natutuwa na lamang si Malia na itinago ang bato. Kahit ang munting bato ay binibigyan ng katiting na kaligayahan ang puso ni Malia. Oo, malungkutin siyang tao, kaya siguro napakababaw ng kaligayahan niya. Kahit ang kinang ng batong mula sa peraso ng stalagmites ay nagbibigay na sa kanya ng tuwa. 11:00 ng umaga at tapos na rin si Malia sa mga gawain niya nang natatanaw na niya ang sasakyan ng kanyang Tia Salve at Iolare. Hindi naman mayaman na mga ito. Ang sasakyan nila ay bigay ni Daniel na mayamang kasintahan ng pinsang si Estela. May sasakyan naman sila na pag-aari ng mga magulang ni Malia. Pero sobrang luluma na iyon dahil ginagamit lang iyon na panghakot o sa pangnegosyo. Nakita niya na isang beses si Daniel. Hindi ito kagapuhan, pero dumidikit rito ang pinsan niya dahil sa mayaman itong asyendero ng tubuhan sa kanilang bayan. Napapabilang si Daniel sa mga mayayamang pamilya sa Kyokong. Saan ba banda yung Kyokong na yun? Paki-comment nga. Ano? Natapos ka na ba sa mga niluluto mo? Salubong na tanong agad ni Salve sa kanya. Wala siya sa mode para sagutin ang bruhang tiyahin niya, kaya tinanguan na lamang ito ni Malia. Pagkatapos ay nagtungo sa kusina. Alam na naman niya ang susunod na iuutos nito ay ihanda ang hapag para makakain ang prinsesa nilang si Estela. Hoy, ihanda mo na ang pagkain. Hiyaw ni Salve. Opo, tiya. Ma, ang boses mo. Hinaan mo naman. Nakakahiya at narito si Daniel. Saway ni Estela na pumasok bigla sa kusina. Ang tanga-tanga naman kasi nitong si Malia. Kailangan mo pang pagsabihan palagi sa lahat ng gagawin. Ano bang kasalanan ko? At iniwan sa akin ni na Gerardo at Fatima ang anak nilang isang pasaway. Pagbubunga nga pa rin ang ginang. Napapailing naman si Estela sabay tapo ng masamang tingin kay Malia. Para sa kanilang mag-ina ay isang pabigat lamang si Malia sa kanilang pamilya. Hanggang ngayon ba ay kailangan ka pang pagsabihan sa mga dapat mong gawin? Hanggang ngayon ba, Malia? Ilang taon ka na rito sa bahay? Simpleng gawain kailangan ka pang sabihan ni Mama. Nakakahiya talaga iyang pag-iisip mo. Ani Estela. Alangan naman, Estela, kung maghahain na agad ako rito, kung pagalitan pa ako ng ina mo. Malay ko ba kung kakain kayo o hindi? Di napigilang sagot ni Malia. Sasagot ka pa talaga? Kakagigil ka talaga? Nahalata tuloy na wala ka talagang pinag-aralan. Hiyaw na ni Estela. Hindi na rin talaga mapigil ni Malia ang sarili para sagutin ang nakakagigil niyang pinsan na ito. Hindi ako pinaaral ng mga magulang mo dahil kulang pa ang kita nila pang gasto sa pag-aaral mo. Baka nakalimutan mong kita ng tubuhan ni na Mama at Papa ang ginasto sa pag-aaral mo. Ang kapal talaga ng mukha mong ulilang to. Hoy, tandaan mo, Malia. Kung hindi ka kinupkop nila Papa at Mama, ay sa bangketa ka sana pupulutin. Bulyaw ni Estela kay Malia. Talaga ba?
Hindi ko naman sinasabi sa inyong kupkupin ako eh. Sa totoo lang, Estela, kung hindi dahil kay Lola Aurelia, hindi ako mananatili sa pamamahay niyo. May malaking pera na iniwan sa akin ang mga magulang ko. Baka nakalimutan mo. Sumbat ni Malaya. Gigil na gigil si Estela. Ganon din ang inang si Salve. Si Salve na hindi nakatiis sa mga sinasabi ni Malia ay hinila ang dalaga. Papuntang likuran ng bahay at doon ay nakatikim si Malia ng malakas na sampal mula kay Salve. Napapangiti naman si Estela habang pinapanood si Malia na sinasakta ng kanyang ina. Buti nga sa'yo. Akala mo sino kang makapagsalita. Buwisit ka. Isa kang ulila. Kung hindi dahil sa pagsisikap ni Papa, wala yang tubuhan nyo. Ipokrita ka. Nagpupuyos ang damdamin ni Estela kay Malia. Ano Tia Salve? Tapos ka na ba sa pananakit mo sa akin? O baka kulang pa? Gusto mo ba kukunin ko pa yung latigo ng kabayo? Tutal, sanay naman ako sa pananakit mo eh. Umiiyak na wika ni Malia sa tiyahin. Sobra na talaga ang pagtitiis niya sa pamilyang ito ng kanyang tiyo Lare. Umayos ka. Ayusin mo yung sarili mo at pumasok ka na roon para ihanda ang hapagkainan. Utos ni Salve kay Malia. Napangisi naman si Estela na kumapit sa mga kamay ni Salve habang pumasok sila pabalik sa loob ng kusina. Habang naiwan si Malia na inayos ang nagulong buhok. Sandali pa siyang naghilamos ng tubig na nagmumula sa balon sa likod ng bahay. Ilang beses pang napabuga ng hangin si Malia. Kailangan pa niyang magtimpi. Okay lang yan, Malia. Sa oras na pumanaw na si Lola Aurelia, ay umalis ka na sa pamamahay na ito. Kunin mo na ang lahat ng pag-aari ng mga magulang mo. Malapit ka nang nasa legal na edad, kaya pwede mo nang pamahalaan ang ari-arian ng mga magulang mo. Anya sa sarili. Nang makapasok na siya sa kusina, ay sinimulan na niya ang paghahain. Habang si Estela ay nakangising nakatitig sa kanya, habang pinag-cross ang mga braso. Malia naman, hanggang ngayon pasaway ka pa rin. Atakin sa alta presyon si Mama sa kalokohan mo eh. Ani ni Estela na lumapit sa kanya at tinabik ang balikan niya. Huwag mo kong inisin at hintayang si Papa na ang makasampal dyan sa mukha mo. Bulong ni Estela sa kanya. Hindi na lamang sumagot pa si Malia at hinayaan na lamang niya itong magdada. Ipinagpapatuloy na lamang niya ang ginagawa. Wala naman ding kwenta kahit ano pang sasabihin niya sa mga ito. Pero lalayasan niya ang pamilyang ito sa oras na iiwanan na siya ng Lola Aurelia niya. Nakahinga ng maluwag si Malia nang matapos ang mga gawain niya. Nagtungo siya sa kanilang kwarto at lumapit sa Lola Aurelia niya. Pagkakainin na niya ito ng tanghalian. Nagdala na lamang siya ng pagkain niya sa kwarto ng lola niya para sabayan ito sa pagkain ng tanghalian. Lola, kain na tayo. Huwag mo nalang pansinin ang mga naririnig mo sa kanila ha. Okay lang ako, Lola. Ani ang naiiyak. Ngunit nagtaka si Malia nang hindi man lang sumagot si Lola Aurelia niya. Tulog na tulog ito, kaya kinapa ni Malia ang matanda. Lola Aurelia? Pagtawag niya sa kanyang lola, ngunit hindi ito tumugon, kagaya ng nakagawian ito. Hinawakan niya ang matanda, ngunit nakadama siya ng kaba. Kinapa niya ang dibdib ng lola niya, ngunit hindi na ito humihinga pa. Lola, huwag mo naman akong takutin ng ganyan oh. Nangangatal ang boses ni Malia. Muli ay inilapat ni Malia ang tenga sa dibdib ng lola para kapain kung may natitira pa itong hininga, subalit wala na talaga itong buhay. Wala na talagang hininga si Lola Aurelia. Natataranta sa pinaghalong sakit na nadarama si Malia at takot na maiwan mag-isa sa mundo.
Ang kanyang lola Aurelia na lamang kasi ang natitira niyang pamilya sa mundong ito. Hindi naman pamilya ang turing sa kanya ng Tio Larry, Tia Salve at ni Estela sa kanya, kundi muchacha sa bahay. Kaagad na tumakbo sa kusina si Malia. Tio Larry, si Lola, tulungan niyo ako, dalhin natin sa ospital si Lola. Sigaw ni Malia. Magkasunod na pumasok ng kwarto sina Salve at Larry. Anong nangyari, Malia? Ha? Ano? Kinapa ni Larry ang katawan ng inang si Aurelia. Pero wala na itong buhay. Mama Aurelia. Ma! Iyaw ni Larry sa ina. Napapatulo na lamang ang luha sa mga mata nitong niyakap ang bangkay ng kanyang ina. Ma, iniwan mo na kami. Iiwanan mo na kami ng mga apo mo. Hinagpis naman ni Larry. Habang ang mag-inang Salve at Estela ay lumabas ng kwarto. Hindi natiis na mga ito ang bigat ng eksena sa loob ng kwarto ng matanda. Walang patid ang mga luha sa mga mata ni Malia na nakasiksik sa gilid ng kwarto habang naghihinagpis ang Tio Larry niya. Tila sasabog ang puso ni Malia sa sobrang sakit na at napasalampak na naupo sa sahig ng kwarto. Rinig na rinig ang palahaw ni Malia nang maramdaman niyang tinapik ni Larry ang kanyang balikat. Malia, patay na si lola mo. Kahit dalhin pa natin siya sa ospital, wala na tayong magagawa pa. Iniwan na tayo ng lola mo. Wika ni Larry sa pamangkin. Alam naman na ni Malia na bilang na lamang ang mga araw ng kanyang lola. Pero hindi niya mapigil ang sariling makadama ng sobrang sakit sa dibdib. Paano na lamang siya ngayong wala na ang nag-iisang pamilya na mayroon siya sa mundong ito. Ilang araw pang lumipas nang matapos ang burol ni Lola Aurelia at hinatid nila ito sa huling hantungan. Naiwan si Malia sa sementeryo na namamaga pa rin ang mga mata at kinakausap ang kanyang lola. La, patawarin mo ko. Pero ngayong wala ka na, ay kailangan ko nang ayusin itong buhay ko. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paala. Walang mangyayari sa buhay ko kapag mananatili ako sa pamamahay ni na Tio Larry. Paghingi ng tawad ni Malia sa abuela. Napapabuga na lamang siya ng malalim na hininga habang naaalala ang lahat ng sakit na pinagdadaanan niya sa mga kamay ni Salve. Oras na para kukunin ko na sa kanila ang mga bagay na nararapat ay sa akin. Mula sa lupain ni na mama at papa, pati na ang perang kinuha nyo na sana ay dapat para sa akin. Patawad Lola, pero hindi ko na kaya ang lahat ng kaapihang ito. Kaya lamang ako nagtitiis na kasama sila ng iilang taon dahil ayaw kitang iwan. Pero ngayong wala ka na, wala na akong rason para manatili pa sa bahay nila. Ni Malia sa sarili. Lola, babalikan kita rito ha. Babalik din ako rito, pangako. Mabigat ang hakbang ni Malia na nilisan ang sementeryo. Pagkarating niya sa bahay ng Tio Larry niya, ay napakabigat ng pakaramdam ni Malia. Parang magkakasakit yata siya ng biglaan. Tapos ka na ba sa pagsisinti mo? Tanong agad ng Tia Salve niya. Iligpit mo ang mga gamit ni Mama sa kwarto at pagkatapos ay sunugin mo na ang mga yon. Utos nito agad sa kanya. Tinanguan niya lang ang ginang at pumasok sa loob ng kwarto ng lola niya. Pagkaramdam ni Malia ay naroon pa rin ang lola. Naaamoy pa niya si Lola Aurelia mula sa mga gamit nito. Isa-isa niyang isinilid sa maleta ang mga gamit ng lola niya. Hindi niya susunugin ang mga gamit ni Lola, kundi dadalhin niya ito sa pag-alis ng bahay. May perang ibinigay sa kanya ang Lola Aurelia niya. Sapat na iyon sa pag-alis niya kung sakaling hindi man ibabalik ng mga ito ang ari-arian ng mga magulang niya.
Oh, saan ka pupunta? Tanong ng Tio Larry niya. Nang makitang nililigpit niya ang mga gamit sa kanilang kwarto ng Lola Aurelia niya. Napatitig si Malia sa Tio Larry niya. Tio Larry, oras na siguro para umalis ako rito sa inyo. Wala na si Lola kaya mas mabuting tumayo na ako sa sariling mga paa ko. Seryosong saad ni Malia. At saan ka naman pupunta ha? Alangan naman kung babalik ka sa dating bahay ng lola mo. Mag-isa ka lang doon, Malia. Ani ng Tio Larry niya. Okay lang ako doon, Tio. Tsaka, mas magiging tahimik ang buhay mo kapag wala na ako dito sa bahay niyo. Diretsahang sagot ni Malia. Napapabuga ng malalim na hininga si Larry sa sinabi ng pamangkin. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Naawa nga siya sa pamangkin niya pero sa pamamahay nila ay wala siyang boses dahil supot siya. Si Salve ang nasusunod sa lahat. Gusto nga sana niyang paaralin sa kolehiyo ang pamangkin pero hindi niya magagawa dahil hindi papayag si Salve. Andar kasi siya sa asawa kasi nga supot siya. Hindi magiging maayos ang buhay nila kung hindi dahil sa iniwang lupain ng Kuya Gerardo niya. Nakokonsensya siyang hindi man lang magawang paaralin si Malia. Pasensya ka na sa tiyo mo, Larry Malia. Wala man lang akong nagawang mabuti para sa iyo. Wika nito. Mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Malia na tinapik ang braso ng tiyuhin. Alam ko, Tiyo. Alagaan mong sarili mo kapag aalis na ako at tigil-tigilan mo na yung pag-inom mo ng alak. Wala nang maghahanda ng gamot para sa'yo. Tsaka Tiyo, pasyensya ka na ha. Ito na siguro ang tamang oras para ako na ang mamahala sa tubuhan ni na Mama at Papa. Ni Malia. Napangiti naman si Larry. Oo, pamangkin. Wala namang problema sa akin. Pag-aari mo yon kaya nararapat lamang iyon sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan pa rin naman kitang dalhin ang mga tauhan sa tubuhan. Napalingalinga si Larry at sinilip ang labas ng kwarto. Nang mapansing wala raw ng asawa at si Estela, ay nagmamadaling kinapa ang ilalim ng higaan ng namatay ng inang si Aurelia. At doon ay napasinghap na lamang si Malia. Isang bank account ang nakita ni Malia doon. Iniabot ni Larry sa kanya at bumulong. Itago mo yan. Iniipon ko ang perang yan mula sa kita namin sa tubuhan ng ilang taon. Para sa iyo yan. Kaya itago mo na habang hindi pa nagkikita ng Tia Salve mo. Gustong maiyak ni Malia na nagmamadaling itinago ang bankbook sa bag niya. Salamat, Tio Larry. Password niyan ang birthday mo, Malia. Sige na. Magpaalam ka na sa Tia Salve mo. Nito. Ngunit paglabas ni Malia sa kwarto, ay magkasalubong ang kilay ni Salve na naghihintay sa kanya sa sala. Lalayas ka na. Mas mabuti naman ang mabawasan ang palamunin ng pamamahay na ito. Bulyaw ni Salve. Salve, pwede ba? Aalis na si Malia. Wala ka bang masabing maayos? Maayos? Well, ganito na lang. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Sige na, Tia. Aalis na ako. Tsaka ipapaalam ko lang sa iyo na simula sa araw na ito, hindi na ikaw ang magpapatakbo sa tubuhan ni na Mama at Papa dahil kukunin ko na ito. At sana ibalik mo na sa akin ang malaking halaga ng insurance ni na Papa na iniwan sa akin. Gagamitin ko sana yun sa pagtatayo ng negosyo para sa kapangkabuhayan ko. Walang kagatol-gatol na wika ni Malia. Nawindang si Salve sa sinabi ni Malia. Hindi siya papayag na kukunin na Malia sa kanya ni Larry ang pamamahala ng lupain ng mga magulang nito. Matagal na panahon na sila ang nagpapatakbo sa lupain ni na Gerardo at Fatima. Nang tuluyang makaalis na si Malia at saka pa lamang tila na himasmasan si Salve sa pagkatulala.
Nagmamadali itong lumapit kay Larry at niyugyug ang balikat ni Larry. Larry, hindi ako papayag. Nakukunin ni Malia ang tubuhan. Ang kapal ng mukha niya kukunin sa atin ang lupain. Ngayon na lang. Kay tagal nang tayo ang namamahala doon, di ba? Larry, makinig ka. Ipalipat mo na sa pangalan natin ang titulo ng lupa ni na Gerardo at Fatima. Ni Salvi. Napapailing na lamang si Larry. Alam niyang ganito ang magiging reaksyon ng kanyang asawa, kaya noon pa lang ay pinalipat niya sa pangalan ng pamangkin niya ang lupain ng namatay na kapatid na si Gerardo. Kilalang kilala ni Larry ang kasakiman ng asawa niya, at huli man ang lahat sa buhay niya ay wala na siyang magagawa. Asawa na niya si Salvi, pero hindi niya papayagan na kukunin nito ang ari-arian na dapat ay naiwan kay Malia. Samantalang napakatahimik ng bahay ni Lola Aurelia nang makarating doon si Malia. Ang inakala niyang napakarumi at maalikabok sa loob ay isang pagkakamali. Nang pumasok si Malia sa loob ng bahay, ay napakalinis nito. Wala man lang nakitang alikabok si Malia. Idagdag pa ang napakabangong loob ng bahay. Para siyang amoy na bulaklak na magkahalo-halo. Sino kayang naglilinis sa bahay ni Lola? Siguro may naglilinis rito araw-araw? Nakangiting bulalas ni Malia na napangiti na lamang na pumasok at sumalampak pa ng upo sa sahig. Ay, sa wakas. Sa unang pagkakataon ay makakapagpahinga na ako ng maayos. Ani ng dalaga. Kinapa niya ang batong kulay puti na ibinigay ng Lola Aurelia niya at tinitigan ito. Napapangiti na lamang siya nang maalala na malapit lang pala rito sa bahay ng lola niya ang kuweba ng Kiyokong, kung saan matatagpuan sa tabi ng Pulangi River. Naroon din ang napakagandang tubig na nagmumula sa loob ng kuweba na nagkukulay bugaw na kung tawagin ng mga tao ay blow water. Nakapagtatakang nagiging kulay bugaw ang tubig kahit nasa ilalim iyon ng kuweba. Wala namang refleksyon ng langit doon maliban sa mga stalactites at stalagmites. Napakaganda ng lugar na iyon para kay Malia. Nagmistula iyong enchanted place. Sa itaas naman ng blow water ay naroon ang White Rock Wall na nagmistulang matayog na tore ng kaharian. Kapag paiiralin mo ang iyong imahinasyon, magmumukhang palasyo ang White Rock Wall na iyon. Sa ibaba ay naroon naman ang kuweba ng Kiyokong at sa ilalim ng kuweba ay ang mahiwagang blow water. Mabilis na nagpalit si Malia ng pantalon at t-shirt at tumungo sa blow water. Dala-dala ni Malia ang puting bato na binigay ng kanyang lola. May katiting na excitement ang kanyang puso. Sa totoo lang ay hindi naman siya naniniwala sa sinasabing mga kwento ng lola niya. Pero may bahagi sa kanyang puso ang napuno ng katanungan. Maraming what if, totoo. What if may nilalang talagang nakatira doon? At what if may makakasalamuha talaga siyang bagong kaibigan sa lugar na yon? At what if makatagpo siya ng karamay sa loob ng kuwebang ng Kiyokong sa malinaw na blow water? Nang makarating siya sa nasabing lugar, napangiti na lamang si Malia. May iilang pamilya kasi ang masayang naliligo sa blow water habang siya ay nag-iisa. Walang kasama na binubusog ang mga mata sa ganda ng taunawin sa paligid. Wow! Ang ganda nga naman na rito. Anya sa sarili. Sa paglilibot ni Malia sa paligid ay bumungad sa harapan niya ang kuwebang sinasabi ng Lola Aurelia niya. Nasa ibaba iyon ng mabalapalasyung rock wall na sobrang ikinamangha ni Malia. Ang ganda naman pala rito. Makapasok nga. Anya sa sarili na kaagad namang pumasok sa loob ng kuweba.
Maliwanag naman sa kuweba dahil tumatagos doon ang liwanag na nagmumula sa araw sa butas ng mga bato ng kuweba. Kaya kahit papano ay tumambad sa mga mata ni Malia ang bughaw pa ring tubig. Nang makapasok na siya, Hello? May tao ba dyan? Tanong ni Malia na ibinabad ang paa sa malamig na tubig na kulay bughaw. Ang sarap naman sa pakiramdam nito. Ngayon ko lang naranasan to Nakangiting wika niya na hindi mapigilang itaas ang dalawang bisig para idapa. Amer, Prinsipe Amer, dito ka ba nakatira? Ito ba ang kaharian mo na kagaya ng sabi ng lola? Nakangiti niyang tanong na para bang may hinihintay na sasagot sa kanya. Kahit alam naman niyang walang tao roon maliban sa kanya. Subalit napadilat ang mga mata ni Malia nang gumalaw ang tubig sa unahan. May malalim na bahagi kasi ng tubig sa loob ng kuweba at umalon iyon na para bang may gumagalaw o lumalangoy. Hanggang sa tumambad sa harapan ni Malia ang isang matikas na lalaki na may mahabang tenga na patulis. Ang mahaba at tuwid na buhok nito ay kulay gray o abuhin at nakangiti sa kanya ng napakatamis. Kay tagal kitang hinintay, Malia. Tinakasan yata ng kulay ang mukha ni Malia sa nakita. Nanigas ang buong katawan niya at gusto niyang tumakbo palabas ng kuweba. May bahagi sa pagkatao niya ang sinalakay ng takot at kaba. Pero may bahagi naman sa kanyang puso ang namangha sa kakisigan at sa kagapuhang nasa harapan niya. Ako si Prinsipe Amer, prinsipe ng mga engkantong Banwahanon. Bulalas ng lalaki. At habang papalapit ito kay Malia, ay unti-unting nagbabago ang anyo nito. Nag-anyo itong tao na sobrang kisig at gwapo sa harapan ni Malia. Ilang beses pang kinusot-kusot ni Malia ang mga mata. Haha, hindi ka nananaginip, Malia. Totoo ako. Wika ng lalaki. Pero hindi pa rin siya makakibo at nanginginig ang kanyang labi. Huwag kang matakot sa akin. Matagal na akong nakatira dito sa kuweba ng Kyukong. Dito sa Blowwater. Matagal ko na ang kaibigan ng Lola Aurelia mo. Paliwanag ni Amar kay Malia. Unti-unti namang nawala ang takot at kaba ni Malia noong nasa harapan na niya si Amer. Napapalitan ang takot niya ng pagkamangha. Hinawakan ni Malia ang braso ng lalaking engkanto, ang kamay at ang bisngi. Sinuri ni Malia kung totoo ba ang nasa kanyang harapan o hindi. Kung namamalikbata ba siya o hindi. Pero totoo ang nasa harapan niya. Isang makisig na lalaki na nag-aanyong tao. Para mawala ang kanyang takot at kaba. At ang nakaka-excite pa, may malaki daw itong bunal. Totoo ka talaga? Nag-i-exist ka? Akala ko kasi ay isa ka lamang bahagi ng mga kwentong kalokohan ni lola ko. Bulalas ni Malia. Totoo ako, Malia. At makakausap mo ako rito sa kuweba. Sa kahit anong oras na gusto mo. Ani ng engkantong lalaki. Puno ng hiwaga ang mundong ibabaw. Kagaya na lamang ng prinsipe ng Banwahanon na nagiging kaibigan ni Malia. Isang malaking hiwaga kung papaanong nagkaroon ng white rock wall sa lugar na iyon na nagmistulang kaharian. Nagmistulang tore ng kaharian ng mga sinaunang hari at reyna. Kung papaano nagkaroon ng kulay bughaw na tubig sa bahaging iyon. Makikita mo bang humalo ang tubig na bughaw sa malinaw na tubig na nagmumula sa Pulangi River. Mas lalo na kung magkulay baha. Pero mananatiling bughaw pa rin ang tubig ng Blowwater na nagmula sa ilalim ng kuweba. Sadyang maraming hiwaga sa mundo ang mahirap ipaliwanag ng ating simpleng isipan.
Hapon na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Wika ni Amer. Halos hindi napansin ni Malia ang paglipas ng mga oras. Pero totoo ngang hapon na pala. Nakakatuwang kausap si Amer at masyado itong mabait sa kanya. Wag na. Kaya ko namang umuwi sa bahay mag-isa eh. Wika ni Malia. Mas gugustuhin kong ihatid ka sa bahay na tinitirhan mo, Malia. Wika ng binatang engkanto. Hinatid nga siya ni Amer sa bahay ng Lola Aurelia niya. Ngunit nang dumating na siya sa bahay, ay nagulat na lamang si Malia nang makitang bukas na ang bahay ng kanyang lola. Anong nangyari dito? Nagkagulo ang mga gamit sa loob ng bahay nang makapasok si Malia. Sandaling pinigil siya ni Amer at hinila sa braso. Hindi natamaan si Malia sa patalim ng lalaking biglang sumalakay ng saksak kay Malia. Sinalubong iyon ni Amer at inagaw ang hawak nitong patalim. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Sigaw ni Malia sa lalaki. Ngunit muli iyong sumugod kay Malia, kaya nagpambuno sila ni Amer at ang lalaki. Sa wakas, nagabi ito ni Amer at nawala ng malay, matapos masuntok ni Amer ng ilang beses. Mabuti na lamang at sanay si Amer sa pakikipaglaban. Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Nag-aalalang wika ni Malia nang makitang duguan ang braso ni Amer. Akmang hahawakan na ito ni Malia nang bigla na lamang naghilom ang sugat ni Amer. Engkanto ako, Malia, at hindi ako tao. May kapangyarihan akong pahilumin ang sugat ko. Kaya huwag kang mabahala. Bulong ni Amer sa kanya. Tumawag agad ng tulong si Malia sa mga tanod ng barangay at hinuli ang taong sumalakay sa loob ng bahay ng Lola Aurelia niya. Sinamahan pa siya ni Amer. Nagtataka ang barangay kapitan ng Gyokong kung sino ang lalaking kasama ni Malia. Kaibigan ko po siya, Kap. Si Amer po. Apo ng kaibigan ni Lola na galing pa sa Kabisayaan. Siya ang caretaker ng bahay ni Lola nitong mga nakaraang buwan. Paliwanag ni Malia. Napatango-tango naman ang kapitan. Nang umuwi na si Malia ay kasama pa rin niya si Amer. Salamat pala sa tulong mo sa akin, Amer. Pasasalamat niya sa engkantong Banoanon. Nangako ako kay Aurelia na babantayan ka, Malia. Kaya hindi ako aalis sa tabi mo. Sagot naman ito. Simula ngayon, sa tuwing tatawagin mo ako sa puting bato na iyan, ay darating ako sa tabi mo, Malia. Dagdag pa ni Amer. Doon na napansin ni Malia na wala na pala ang perang iniwan sa kanya ng Lola Aurelia niya. Ang bankbog naman na ibinigay sa kanya ng tiyo Larry niya ay punit-punit na. Nagtataka man ay walang alam si Malia kung sino talaga ang mga taong sumalakay sa kanya at kung sino man ang taong naghahangad ng kamatayan niya. Sa mga sumunod na araw, ay kasama ni Malia si Amer na naganyong tao sa pagpunta sa tubuhan ng kanyang mga magulang. At ang taong dinala niya sa mga tanod ay nakatakas kinagabihan, kaya wala nang naimbestigahan pa kung sino ang nanloob sa bahay ni Malia. Pagkarating nila sa tubuhan, Bata ka pa, Ining. Hindi mo ba kayang pamahalaan itong tubuhan? Nakangising bulalas ni Mang Emilio na isang trabahador sa tubuhan. Hindi ba mga kasama? Tanong pa nito sa mga kasama habang nakangisi. Sumang-ayon naman ang mga kasama nitong mga lalaki. Napatikim si Malia para kunin ang atensyon ng lahat ng mga trabahador sa tubuhan. Wala akong pakialam kung hindi niyo ako rerespetuhin bilang bago niyong amo. Pero simula sa araw na ito, ay ako na ang magpapasahod sa inyo. Bulalas ni Malia. Sanay na kami kay Madam Salve. Si Madam Salve ang nagpapasahod sa amin dito. Kaya si Madam lamang ang susundin namin. At hindi ikaw na napakabata pa at walang alam sa pagsasaka ng tubo.
Sigaw ni Emilio. Naikuyom ni Malia ang kamao. Pes, kung hindi kayo susunod sa akin at sa bagong pamamahala ako ng tubuhan, ay hindi naman problema yon. Maaari na kayong umalis dito at hahanap na lang ako ng ibang trabahador ng tubuhan ko. Alisin nyo na rin ang mga bahay nyo mga nasa lupaing nasa sakupan ko. Madali lang naman akong kausap. Ni Malia. Inis naman si Mang Emilio sa narinig na sinabi ni Malia. Ang kapal ang mukha mong babae ka para paalisin kami rito. 10 taon na kaming nakatara dito at nagtatrabaho sa tubuhan ni Madam Salve. Sigaw ni Emilio na sinang-ayunan din ng mga kasamahan nito. Oo, dahil 10 taon ang nakaraan ay namatay ang mga magulang ko. Bata pa ako noon at 8 taong gulang pa lang. Pinalayas ni Tia Salve ang mga tauhan ng aking amang si Gerardo sa sakahan at kayo ang pumalit. Ngayon, nasa tamang edad na ako para pamahalaan ang tubuhan na ito at lahat ng ari-arian ng mga magulang ko. Kung gusto nyong manatili ay hindi problema sa akin yun. Pero kung ayaw nyo sa akin, hindi ko na problema yun. Matapang na wika ni Malia. Ngunit nagulat na lamang siya nang naglabas ng matatalas na panggapas ng tubo ang mga kasama ni Emilio. Baka gusto mo ining na ikaw na ang una naming gagapasin dito sa lupain ni Madam Salve. Sigaw ni Emilio. Ngunit humarang si Amer. Teka lang, makinig kayo. Mga trabahador lamang kayo ng tubuhan at hindi nyo pag-aari ang tubuhang ito. At hindi pag-aari ni Salve ang tubuhan, kundi pag-aari ni Malia. Ano bang problema nyo? Sigaw ni Amer. Kung hindi kayo makikinig sa bagong amo nyo, pues mapipilitan kaming tumawag ng tulong sa barangay para paalisin kayong lahat dito sa lupain ni Malia. Muling wika ng engkanto. Natahimik ang mga ito ng isa-isang tignan ni Amer sa mga mata. Tila ba biglang nagkaroon ng takot ang mga ito. Nawawala ang tapang ng mga ito kanina habang kinakausap si Malia. Kakaiba ang nakita nilang aura kay Amer at hindi nila napigilan ang sarili na magkaroon ng takot. Kaya naman ay walang nagawa ang mga trabahador ng tubuhan, kundi ang manahimik. Sa araw ding iyon, gigil na gigil si Salve nang malaman ang nangyari sa tubuhan. Nalaman niya rin mula kay Emilio na may kasakasamang lalaki si Malia na humarap sa kanila. Nakakatakot raw ang lalaki na binantaan silang ipadampot sa mga tanod kapag patuloy na manggugulo sa tubuhan. Ha? Ang kapal ng mukha ng babaeng yon. Kaya pala napakalakas ng loob na humiwalay sa amin dahil may lalaki na pala siyang kinakasama. Hoy Larry, baka kung sino-sinong lalaki naman ang kinakasama ni Malia. Baka mamaya ay ang tubuhan lamang ang habol ng lalaking yon at ang kayamanan ng pamilya ni Malia. Wala ka bang gagawin? Bulyaw ni Salve sa asawang si Larry. Nasa tamang edad na si Malia at masaya ako kapag nakatagpo siya ng tunay na taong magmamahal sa kanya. Tanging wika ni Mang Larry. Nagsalubong ang kilay ni Salve. At sa tingin mo, may magmamahal talaga kay Malia? Ha? Larry, baka kayamanan lang ang habol ng lalaking yon sa pamangkin mo. Talaga? Di ba ikaw itong yaman ang habol kay Malia? Pinapapasok mo nga kina Emilio ang bahay ni Mama para makuha ang perang iniwan ni Mama kay Malia. Hindi ba? At ikaw yata itong mukhang pera, Salve. Bulyaw naman ni Larry. Hindi na natiis ni Larry ang masamang ugali ng kanyang asawa, kaya nabulyawan niya ito. At sisigawan mo na ako ngayon, Larry. Wala kang utang na loob. Talaga ba? Oo. Dahil sumusobra ka na. Kung noon nagtitimpi lang ako dahil ayaw kong marinig ni Mama ang pag-aaway natin. Pero ngayong wala na si Mama, ay hindi ko na kayang tiisin ang lahat ng ginagawa mo kay Malia.
Larry naman, alam mong sa tubuhan tayo kumukuha ng pangkabuhayan natin. Sa tubuhan tayo kumukuha ng lahat, pati sa pag-aaral ni Estela. Kung wala ang tubuhan ni na Gerardo at Fatima, wala ang lahat ng ito sa atin. Itong sasakyan, itong magandang bahay at pera sa bangko. Bulalas ni Salvi. Malalim na napabuga ng hangin si Larry. Ay, nako. Alam ko, pero nasa tamang edad na si Malia. At kailangan na nating ibalik sa kanya ang lahat ng bagay na nararapat sa kanya, Salvi. Kaya ngayon pa lang, tigilan mo na ang kasamaan mo habang nakakapagtimpi pa ako sa iyo. Kundi, ako na mismo ang magpapakulong sa iyo. Banta niya sa asawa. Naiwan si Salvi sa loob ng bahay na nanggigigil kay Larry. Hindi siya papayag na ibabalik ni Larry kay Malia ang lupain ng mga magulang nito. Kaitagal na ng panahon na sila na ang namamahala ng tubuhan at napakalaki ng pera ang kinikita nila kada taon. Hindi papayagan ni Salvi na mawawala sa kanya ang lupain. Kaya siya na mismo ang kakausap kay Malia. Hindi naman nakatungtong ng pag-aaral sa kolehiyo si Malia, kaya lilinlangin niya ang dalaga. Bukas na bukas, kaagad ay isasagawa ni Salvi ang kanyang plano. At sa tingin niyo, anong plano kaya iyon? Samantala ng gabing iyon, ay nagising na lamang si Malia sa ugong ng barko na hindi niya alam kung saan galing. Tila ba naririnig na Malia ang isang piging. Napakaingay sa paligid. Kaya napabangon ang dalaga. Isinuot ni Malia ang makapal na jacket para takpan ng manipis na pajama na suot ng pantulog. Sumilip ang dalaga sa bintana at napasinghap na lamang nang makitang napakaliwanag ng Pulangi River na nasa tapat ng Kiyokong Cave. Habang ang water rock wall ay nagmisdulang maliwanag na tore sa maliwanag na buwan. Anong nangyayari dito? Tanong ni Malia na namamangha sa nakita. Hinagilap ni Malia ang tsinelas at isinuot iyon. Lumabas ang dalaga sa bahay at binaybay ng mga paa ang daanan papuntang gilid ng Pulangi River. At doon ay napasinghap na lamang si Malia sa kanyang nakita. Isang malaking barko ang nakadaong sa Pulangi River. Ito ang aming kaharian, Malia. Nagulat na lamang si Malia nang magsalita mula sa kanyang likuran, si Amer. Paggalingon ng dalaga ay napasinghap na lamang siya nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata nitong may malagintong kulay ay nagniningning sa gabi. Lalo na ang kasuotan nitong nagmisdula ring ginto. Nasa kaanyo ang engkanto si Amer, pero wala man lamang takot na nadarama si Malia sa ngayon. Pagkamangha at paghanga at bilis ng pintig ng puso ang nadama ni Malia habang nakatitig sa napakakisig na binatang prinsipe ng mga banwaanon. Kada kabilugan ng buwan ay dito kami nagtitipon-tipon, Malia. Pagkakwento pa ni Amer sa dalaga. Napakaganda, Amer. Ang ganda ng kaharian niyo. Bulalas naman ng dalaga na muling napadako ang mga mata sa napakagandang tanawin na nasa harapan niya. Gusto mo bang sumama panandalian sa kaharian ko? Sumali ka sa kasiyahan ng pagtitipon namin. Si Aurelia na lola mo ay nakapunta na sa kaharian namin. At alam mo, napakasaya niya nun. Wika ni Amer. Napangiti naman si Malia. May alinlangan sa kanyang puso pero naroon ang kuryosidad kung ano nga ba ang mayroon sa kaharian ng mga engkanto na nasa tabi ng Pulangi River. Kaya pala sobrang napakahiwaga sa lugar na ito. Dahil tahanan pala ito ng mga engkanto o mas tamang sabihing, syudad ng mga engkanto.
Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Amer nang makarating na sila sa loob ng tore ng mga engkanto. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Malia. Hindi ako natatakot sa iyo, Amer. Kung tutuusin, mas nakakatakot ang ganid ng mga tao. Mas nakakatakot ang kasakiman nila kaysa sa inyong nakatira dito sa mundo na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata ng tao. Ani Malia sa kasamang engkanto. Bigla na lamang niyang naalala ang mga magulang na sina Gerardo at Fatima. 8 taong gulang siya nang tumaliwan ang mga ito. Walang awa ang mga tao, Amer. Wala silang puso, lalo na ang mga taong masama. Kagaya na lamang ng mga taong pumatay sa mga magulang ko. Kwento pa ni Malia na naiiyak na. Nakaharap silang dalawa ni Amer sa ilog ng Pulangi River. Kilala na si Malia ng mga engkantong nasasakupan ni Amer at ng mga magulang nito. At dito nadama ni Malia sa kaharian ng mga engkanto ang isang mainit na pagtanggap na hindi niya nadama noon kasama ang kanyang Tio Larry at Tia Salve. Walang awa nilang tinadtad ng bala ng baril ang mga magulang ko noon, Amer. Wala silang awa na matapos makuha ang malaking pera na kita namin sa tubuhan ay pinatay pa ang mga magulang ko. At nangyari iyon mismo sa aking harapan. Malungkot na saad ni Malia sa kaibigang prinsipe ng mga engkanto. Makahilak ang punta niya eh. Huwag kang mag-alala, Malia. Simula ngayon, ay ako na ang magiging abyan mo palagi. Sasamahan kita na kahit hindi mo ako nakikita, ay narito ako palagi sa tabi mo. Madamdaming wika ng binatang engkanto. Napakasaya ng gabing iyon ni Malia. Halos madaling araw na nang ihatid siya ni Amer sa pamamahay ng Lola Aurelia niya. Hindi pa ito umalis at sinabing babantayan siya hanggang sa pagtulog niya muli. Matapos maghilamos ay tumungo na si Malia sa kusina. Nagulat na lamang siya nang makita ang preskong manggang hinog at ang saging na nasa kanyang lamesa. Walang ideya ang dalaga kung saan yun galing, pero napapitlag na lamang siya nang may makitang bulto ng tao ang nakikitang nagluluto sa kusina. Sinong nandito? Hindi niya natapos ang tanong ng ang napakagwapong si Amer ang bumungad sa kusina. Magandang umaga. Sana maganda ang gising mo ngayon. Bulalas ni Amer. Namilog ang mga mata ni Malia sa nakitang 2 malalaking isdang karpa ang nasa ibabaw ng skarin at nakasalang sa nagbabagang uling. Nag-iihaw ng isdang karpa si Amer. Nasaan yung tao ito sa ngayon? Narito ka? Ang aga mo naman? Tanong niya sa binatang prinsipeng Banwaanon. Alam kong nagugutom ka kagabi, kaya maaga akong nanghuli ng isda sa Pulangi para makakain ka ng maaga. Hindi ka pwedeng kumain ng pagkain namin, kundi ay baka hindi ka na makakabalik pa rito sa mundo mo pag nagkamali ka ng kain. Pwede ka bang kumain ng pagkain namin? Kuryosong tanong ni Malia. Tumango naman si Amer. Oo naman, basta nasaan yung tawa ko, Malia. Hindi napigilan ng dalaga ang mapatalon sa tuwa. Hindi rin niya napigilan ng sariling yakapin ang engkantong nasa harapan niya. Kaysaya sana ng buhay niya kapag pwede niyang makasama si Amer dito sa bahay ng Lola Aurelia niya ng habang buhay. Subalit alam niya na hindi iyon pwede dahil galing sila sa magkaibang mundo. Sana palagi kitang kasama, Amer, para hindi na ako mag-iisa.
Naluluhang sambit ni Malia habang nakayakap sa likuran ni Amer. Isang malawak naman ng ngiti ang sumilay sa labi ni Amer. Ito na ba ang kanyang hinihintay? Ang tunay na pag-ibig na ninais niyang patunayan sa Amang Hari na matatagpuan niya sa mundo ng mga tao. Matagal na siyang binalaan ng Ama na sa mundo ng mga tao ay hindi siya makakatagpo ng tunay na pag-ibig. Simula pa kasi noon ay gusto na ni Amer si Malia. Unang beses niya palang itong makita na kasama ni Lola Aurelia ay nahulog na ang loob ng batang prinsipe sa batang si Malia. At iyon ang dahilan kung bakit kinaibigan ni Amer si Aurelia nang dahil din kay Malia. Pero sa ilang sandali, napatigil na lamang sa paglalambing si Malia kay Amer nang makarinig ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Nagmamadaling binuksan iyon ni Malia at umambad sa kanya ang mukha ng kanyang tiyahing si Salve. Ano ang kailangan mo sa akin, tiyang? Tanong ni Malia sa tiyahin. Sinong kasama mo dito sa bahay, Malia? Naririnig kong may kasama ka sa loob. Sino ang kasama mo? Tanong ni Salve kay Malia. Itinulak pa ni Salve ang dalaga para makapasok sa loob ng bahay ng biyanang Yumao. Natigilan si Salve nang makitang lalaking nag-iihaw ng isda sa kusina. Kaya ganoon na lamang ang inis na nadarama niya sa pamangkin ni Larry. Totoo nga ang sinasabi niya na Emilio na may lalaki si Malia. Bulalas ni Salve sa sarili. Sino ka lalaki? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ni Mama Aurelia? Mabalasik na tanong ni Salve, ngunit napatigil siya nang lumingon ang lalaki sa kanya. Hindi niya inaasang makakatagpo ng isang napakagwapo at makisig na lalaki si Malia sa kaunting sandaling paglayo nito sa pamamahay nila. Ang mga mata nito, kung makatitig sa kanya, ay napakatiim pa. Siya si Amer, ang tagapangalaga ni Lola sa kanyang bahay. Pakilala ni Malia kay Amer sa tiyahin. Kailan pa nagkaroon ng tagapangalaga ng bahay si Mama Aurelia? Hindi ko man lang alam ang tungkol sa bagay na ito. Tanong naman ni Salve. Wala ka namang alam tungkol sa buhay ni Lola Aurelia. Kailan ka lang ba nagkaroon ng interes na makaalam sa buhay ni Lola, tiya? Balik na tanong ni Malia kay Salve. Sinadya ni Malia na nasa ganong paraan patahimikin ang kanyang tiya. Nang sa ganon ay hindi na ito mangungulit pa tungkol sa pagkatao ni Amer. At anong kailangan mo sa akin, tiya? Tanong ni Malia. Narito ako para papirmahan sa iyo ang mga dokumentong ito. Inabot ni Salve kay Malia ang mga dokumento ng transfer of assets ng mga ari-arian ng mga magulang sa pangalan ni Salve. Hindi nakapag-aral si Malia sa kolehiyo, kaya inaasahan ni Salve na pipirmahan kaagad ni Malia ang mga papeles na iyon. Subalit hindi napagilan ni Malia ang mapatawa ng pagak sa harapan ni Salve, sabay punit ng mga papel na dala ng kanyang tiyahin. Akala mo ba sa akin tanga ako, tiya? Ha? Hindi napigilan ni Malia ang pagbangon ng inis sa kanyang dibdib. Akala mo ba dahil hindi ako nakapagkolehiyo ay basta ko na lamang ibibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ng mga magulang mo? Hindi ako mangmang, tiya Salve. Pagkasabi noon ni Malia ay naniningkit ang kanyang mga matang sinampal ang tiyahin. Sinampal mo ko? Hindi makapaniwalang bulalas ni Salve. Muli ay isang pagtawa ang kumakawala kay Malia. Hindi ako ganun katanga sa inakala mo, tiya Salve. Oo, hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo dahil hindi mo ako pinaaral. Pero wag mong kalimutang, nagtapos ako ng valedictorian sa high school. At naiintindihan ko ang nilalaman ng dokumentong nais mong papirmahan. Ang kapal ng mukha mo. Bulyaw ni Malia. Kung noon, tinitiis ko lang ang pananakit mo sa akin sa loob ng 10 taon sa pamamahay mo. Ngayon ay hindi na ako magpapaapi sa iyo
at sabihin mo sa mga taong inutusan mong pumasok sa bahay na sa susunod na mahuli ko sila rito, bubutasan ko ang mga ulo nila ng tingga, tiya. At huwag mong hintayin pati ikaw ay bubutasan ko rin ng tingga ang ulo. Pagod na ako sa kasakiman mo. Sigaw ni Malia na tinutukan ng baril ang tiyahin. Binunot niya ang baril mula sa ilalim ng mesa sa sala. Inihanda na ni Maria doon ang baril na yon para sa kung sa susunod na may sasalakay pa sa tahanan ng lola, ay handa na siyang lumaban. Pero hindi inaasahan ni Malia na ang Tia Salvi niya ang darating sa araw na ito. Nawindang sa takot si Salvi nang tutukan ng baril ni Malia. Nagmamadali itong umalis ng pamamahay ni Malia. Napapangiti naman si Amer na pumapalatak pa sa ginagawa ni Malia. Magaling, Malia. Natuto ka rin sa napakaikling panahong tinuruan kitang lumaban. Nakangiting bulalas ni Amer. Oo, dahil maliban sa pamamasyal nila ni Amer sa tabi ng Pulangi River, ay lagi siyang tinuturuan ng prinsipeng Banwaanon kung papaanong makipaglaban, kung papaano lumaban sa mga mang-aapi, kung paano ipagtatanggol ang sarili. Ang mga baril na ibinigay sa kanya ni Amer ay pag-aari ng mga rebelde noong nagkukuta sa loob ng kuweba. Naiwan ang mga iyon matapos atakihin ng mga sundalo. Salamat sa iyo, Amer, nang dahil sa tulong mo ay natuto akong lumaban. Wika ni Malia. Walang anuman, at halika na. Handa na ang almusal natin, Malia. Nakangiting wika ni Amer. Walang nagawa ang mga tauhan ni Salvi na mananatili pa sa tubuhan ni Malia. Nagpatulong si Malia sa barangay. Ang kanilang barangay captain ay dumulog sa lungsod at sa tulong ng puwersa ng kapulisan ay napaalisin na Emilio at ang mga kasama nito sa lupain ng mga magulang ni Malia. Sa mga sumunod na araw ay may mga bago ng manggagawa ng tubo ang pumasok sa tubuhan. Halos mga kapitbahay lamang ni Malia ang mga ito. Ang iilan ay mga dating trabahador sa tubo ng mga magulang niya na napalayas ni Salvi noon. Masaya ang mga ito na sa wakas ay si Malia na ang namamahala sa kanilang tubuhan. Makatarungan si Malia at madaling kausap. Hindi kagaya ng Tia Salvi niyang masama ang ugali at may mga tauhan pang barumbado. Samantalang lagi na lamang nag-aaway sina Larry at Salvi sa loob ng pamamahay nila nang dahil sa kakulangan ng pera. Sa paglipas ng ilang buwan ay mas lalong nabaon sa utang ang mag-asawa. Lalo na at hindi kontento si Salvi sa kinikita nila sa kanilang maliit na tubuhan din. Ang kanilang anak na sa Estela namang laki sa layaw ay naiinis na dahil simula noong kinuha na ni Malia ang lupain na pag-aari ng mga magulang ay hindi na naibibigay ng mga magulang ang lahat ng hinihingi niya. Mas lalo pa siyang nainis noong nalaman ng kasintahan niyang si Daniel na naghihirap na sila at nakipaghiwalay ito sa kanya. Ma, hindi pwedeng ganito tayo habang buhay. Kukunin natin kay Malia ang pamamahala ng tubuhan. Nahihirapan na ako sa sitwasyon natin Pagrereklamo ni Estela. Ang kapal naman ng mukha ng Malia na yun. Kundi dahil sa atin ay matagal nang nawawala sa kanya ang tubuhan ng mga magulang niya. Wala siyang utang na loob. Dagdag pa ni Estela. Napapabuntong hininga naman si Salvi. Ma naman, kausapin mo si Papa na kunin kay Malia ang tubuhan. Bulalas muli ni Estela nang hindi magsalita ang ina. Wala tayong aasahan dyan sa ama mo, Estela. Isa siyang walang kwentang lalaki. Pero wag kang mag-alala. Ako ang bahala kay Malia. Aalisin natin siya dito sa mundo. At nang mapapasa kamay na natin ang malawak na tubuhan ng mga magulang niya. Nakangising wika ni Salvi. Tila kinalabutan si Estela sa sinabi ng ina. Alam na Estela na may masamang balak si Salvi sa kanyang pinsan. Pero mas mahalaga sa kanya ang pera ni Malia kaysa sa pagiging magpinsan nila. Ano ang gagawin mo, Ma?
Tanong ni Estela sa ina. Napangisi naman si Salve. Ang gagawin ko ay isang bagay na habang buhay na pagsisihan ni Malia. Pagsisihan niya kung bakit niya ako kinalaban. Pagsisihan niya kung bakit niya kinuha ang tubuhan ng kanya mga magulang mula sa akin. Kung nagawa kong bunutin sa mundo ang mga magulang niya noong araw, magagawa ko rin ito sa kanilang anak ngayon. Napakaliit na bagay. Ani Salve. Ma, ikaw ang nagpapatay kina Tito Gerardo at Tita Fatima? Hindi makapaniwalang tanong ni Estela sa ina. Alam ni Estela na may pagkalsalbahi ang kanyang ina, pero hindi niya inaasang magagawa nitong kumitil ng buhay ng tao para lamang umangat ang kanilang buhay. Oo, at swinerte lang si Malia noong araw na hinarang ang sasakyan ni na Gerardo ng mga tauhan kong tulisan na hindi nila napatay ang batang si Malia. Akala ni na Emilio ay patay na ang buong pamilya. Hindi nila alam na buhay pa pala si Malia. Kwento pa ni Salve sa anak niya. Ma, nagagawa mo talaga yun? Siyempre, ginawa ko anak. Kundi ko ba naman gawin ang bagay na iyon, ay giginhawa ba ang buhay natin ng ilang taon? Kung hindi ko ginawa, sa tingin mo, makakapag-aral ka ng kolehiyo? Makakabili tayo ng sasakyan? Hindi mangyayari yon. Tsaka matagal ng panahon akong naiinggit kay Fatima. Bakit hindi ako ang minahal ni Gerardo? Gayong mas una kaming naging magkaibigan. Ani Salve. At ikaw, Estela, kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat matuto kang maging kagaya ko. Malupit at walang awa. Dagdag na pangaral pa ni Salve na walang kwenta. Nanlumo si Estela sa natuklasang sekreto ng kanyang inang sa Salve. Halos hirap nang makapag-adjust ang isipan ni Estela sa kaalamang ang kanyang ina ay mamamatay tao. Ito rin ang nag-utos noong mga nakaraan na mga tao para pasukin ang bahay ni na Lola Aurelia at kunin ang perang ibinigay ng matanda kay Malia. Nalaman kasi ni Salve ang tungkol sa bagay na iyon matapos silang magtalo ni Larry. Samantalang napakasaya ng buhay ni Malia kasama si Amer na naglalagi na doon sa bahay ng Lola Aurelia niya. Sa ilang buwang kasama niya si Amer ay nahuhulog na ang loob ni Malia sa engkantong binata. Siya lamang ang nakakaalam sa sekreto ni Amer sa kanilang buong barangay. Pero marami sa kanilang kapitbahay ang humanga din sa kabutihan at kakisigan ni Amer. Maganda rin ang takbo ng tubuhan ni Malia. Mas lalo pang gumanda ang mga tanim niyang tubo nitong nakaraan sa pagsisikap ni Malia. Isang kabilugan ng buwan ay magkasama na naman sina Malia at Amer. Dumalo na naman si Malia sa piging na ginaganap na mga engkantong banwaanon sa kanilang kaharian. Nagmistulang magandang syudad ang Pulangi River habang nagliliwanag naman ang kuweba ng Kiokong. Sa loob ng kuweba ay naroon si Malia kasama si Amer na nakapaang naglalakad sa bugaw na tubig sa loob ng kuweba. Malia, hindi ko na kaya pang itago itong nadarama ko para sa iyo. Bulong ni Amer sa dalaga. Bahagya niyang inilapit ang katawan kay Malia. Nasa anyo siya ngayon ng pagiging banwaanon na mas lalo pang nakakaakit sa mga mata ni Malia. Anong ibig mong sabihin, Amer? May kasunduan kami ng aking anak Malia. Sa loob ng 100 araw na kasama kanya, ay magiging tao siya. Pero kapag hindi mo magawang mahalin ng tunay ang anak ko, ay babalik na siyang muli dito sa aming kaharian at hindi mo na makikita pa ang aming mundo. Uwi ka ng rena ng mga banwaanon na ina ni Amer. Alam mong hindi pwedeng magsama ang mga tao at engkanto, pero matagal ng panahong nahuhulog sa iyo ang aking anak na si Amer. Iyon ang dahilan ng pananatili niya sa inyong mundo at ang pakikipagkaibigan niya sa Lola Aurelia mo at sa iyo na rin. Paliwanag pa ng rena.
Totoo ang sinabi ng aking ina, Malia. Matagal na kitang minahal at ang araw na ito ang ika-100 araw na ako'y makakasama mo. Pagkatapos ng araw na ito ay hindi na ako magpapakita sa iyo kapag hindi mo ako matatanggap. Ani Amer. Nabigla si Malia sa nalaman. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa isiping ito na ang huling araw na makikita niya si Amer. Pero sa totoo lang ay hindi pa alam ni Malia ang kasagutan sa tanong kung mahal ba niya si Amer o hindi. Amer, mahalaga ka sa akin pero hindi ko alam kung ano ang tunay na nadarama ko para sa iyo. Madamdaming saad ni Malia sa engkanto. Maaari ba kitang isayaw, Malia? Nakakangiting tanong sa kanya ni Amer. Kaagad namang tinanggap ni Malia ang mga kamay ng binatang prinsipe ng mga Banwaanon. Napatitig siya nang makisig sa binatang ito. Hindi sigurado si Malia kung ano nga bang nadarama niya para rito. Sa ngayon, tanging alam niya sa puso, mahalaga sa kanya si Amer. Pumatak na lamang ang mga luha ni Malia sa isiping hindi na niya makikita si Amer matapos ang gabing iyon. Oh, bakit? Tanong sa kanya ng Banwaanon. Bata pa lang ako, Amer. Hindi ko pa naranasang umibig at hindi ko pa alam kung ano ang nadarama ng tunay na umiibig. Kaya hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa pagmamahal mo. Matapat na wika naman ni Malia sa binata. Hindi ako papayag na hindi kita makikita pa. Kaya huwag kang mag-alala, Malia. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Lagi akong narito para sa'yo. Malungkot na wika naman ng Banwaanong si Amer. Parang ayaw na ni Malia na matapos pa ang mga sandaling kasama niya si Amer. Bawat sandaling nalalapit ang madaling araw kung saan lulubog na ang buwan ay kinakatakutan ni Malia. Natatakot siya na paano na lamang kung hindi na niya makikita ang engkantong ito. Nakakatakot ang isang araw nang walang Amer sa tabi niya. Makikita pa naman kita, di ba? Tanong ni Malia kay Amer. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Banwaanong prinsipe at pagkatapos ay pinisil ni Amer ang mga kamay ni Malia. Narito lamang ako, Malia. Sa tuwing tatawagin mo ang pangalan ko sa puting bato na binigay sa iyo ng Lola Aurelia mo, ay narito ako. Mahigpit na niyakap ni Malia ang binata. Mataas na ang araw nang magising si Malia ng araw na iyon. Nagmamadali siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Pero walang Amer doon na nagluluto ng agahan, kagaya ng mga nagdaang araw. Walang preskong prutas ang naroon sa lamesa at tahimik ang buong kabahayan ng kanyang Lola Aurelia. Amer, hindi na ba kita makikita pa? Kinakabahang wika ni Malia na hinagilap ang puting bato. Ilang ulit pa niyang tinawag si Amer, ngunit wala pa rin ang binata. Nanlulumong napaupo na lamang si Malia sa sofa. Tila nakakalungkot at sa bawat pagdaan ng segundo, minuto at oras ay nakatanga lamang si Malia. Ang kanyang puso ay nalulumbay habang hindi niya nakikita si Amer. Sa mga sumunod na araw ay masama ang pakaramdam ni Malia, kaya hindi na siya napadako pa sa tubuhan. Napakataas ng kanyang lagnat na halos hindi niya kayang tumayo sa kanyang higaan. Kaya nananatili na lamang si Malia sa loob ng bahay. Samantalang si Salvi ay hindi na mapipigil pa sa kanyang kasamaan. Inihanda na niya ang kanyang masamang plano laban kay Malia na isasagawa niya mamayang gabi. Habang kausap niyang tauhang si Emilio tungkol sa mga plano nila, ay napansin niya ang taong kanina pa nakikinig sa labas ng kubo ni Emilio. Putukan mo, Emilio.
Hindi pwedeng pumalpak ang plano natin kay Malia. Utos ni Salvi. Hanggang sa tinamaan si Larry sa balikat. Pinagdudahan na ni Larry ang sinabi sa kanya ni Estela tungkol sa asawa niya. Kaya sinusundan ito ni Larry sa kung saan ito nagtungo. Napaigik si Larry na napapatakbo papalayo sa kubo ni Emilio. Ngunit nahuli ito ng mga tauhan nila. Hayop ka, Salvi. Ikaw palang nag-utos na saktan si Kuya Gerardo. At ngayon, si Malia na naman ang sasaktan mo. Sigaw ni Larry habang sapo ang balikat na sugatan. Napangiti na lamang si Salvi. Oo, dahil wala kang kwentang asawa. Isa kang napakawalang kwentang tao na dumating sa buhay ko, Larry. Hindi mo man lang maibigay sa akin ang lahat ng kailangan ko. Hiyaw ni Salvi. Salvi, maawa ka. Itigil mo na ang kasamaan mo. Huwag mong saktan ang pamangkin ko. Wala siyang nagawang kasalanan sa iyo, Salvi. Sigaw ni Larry. Ngunit nawala na lamang ng malay si Larry matapos ang balusin ni Emilio ng kahoy sa likod. Habang si Estela naman ay walang tigil ang pagtakbo palayo sa masukal na kagubatan kung saan ay sinundan niya ang amang si Larry. Kitang-kita ni Estela ang ginawa ni na Emilio at Salvi sa kanyang ama. Pigil ni Estela ang hininga para hindi magkagawa ng ingay at hindi marinig ng mga tauhan ni na Emilio at ng inang si Salvi. Ilang oras pa siyang nagtago sa malaking ugat ng puno na nakausli para hindi makita ng mga tauhan ni Emilio. Kapag magdilim na, ay tsaka palang lalabas si Estela sa kinaroroonan niya. Kinagabihan, sunod-sunod ang pagkalampag ng pinto ni Malia sa kusina. Nagmamadaling kinapan ng dalaga ang baril at binuksan iyon. Bumungad kay Malia si Estela na gulong-gulo ang buhok. Maraming sugat ang paa at umiiyak. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Malia sa pinsan niya. Ngunit sa halip na sumagot ay tinakpan nito ang kanyang bibig at pabulong na lumapit sa kanya. Isarado mo ang pinto, Malia. Parating na sila. Kailangan nating magtago. Umiiyak na wika nitong bumubulong pa rin. Malia, binaril ni Mama si Papa Larry at parating na rito ang mga tauhan ni Mama para saktan ka. Kailangan na nating makaalis rito o kaya ay makatawag ng tulong sa barangay. Sumbong ni Estela. Madilim na sa labas ng bahay ni Malia at mula sa bahay ng Lola Aurelia niya ay halos kalahating kilometro pa ang layo ng ibang bahay na kinaroroonan ng mga kapitbahay niya. Ang kanyang bahay lamang ang narito malapit sa Pulangi River. Halika na, Estela. Kailangan nating makatakas rito. Hiyaw ni Malia. Ngunit pagkalabas nila sa likurang pintuan ay bumungad sa kanila ang nakangising si Salvi. Sabay tutok ng baril kay Malia. Akala mo makakatakas ka pa? Sinadya ko talaga ngayong sumalakay dahil wala si Amir. Dahil umuwi siya sa Kabisayaan at ikaw, traidor kang anak. Hiyaw ni Salvi na sinampal si Estela. Ma, sobra ng kasamaang ginagawa mo. Pati si Papa ay nagawa mong saktan. Sumbat ni Estela. Hindi ka ba marunong umintindi? Sinabi ko na sa iyong hindi ka aangat sa buhay kung hindi ka malupit. Napakahina ng iyong ama, Estela, at saka para din sa iyo ang lahat ng ginagawa ko. Paliwanag ng ginang. No, Mama. Hindi para sa akin ang ginagawa mo, kundi para sa sarili mo. Para sa pagiging gahaman mo. Hindi ka marunong makontento sa buhay na meron tayo. At yun ang isang kamaliang nagawa natin, Ma. Umiiyak na wika ni Estela. Tumahimik ka. Wala kang karapatang pangaralan ako ng ganyan. Sigaw naman ni Salvi. Habang si Malia ay pinagtutulungan na ng mga tauhan ni Salvi dahil nakipaglaban sa kanila ang dalaga. Ilang minuto din ang nagahol nila bago magawang talunin nila si Malia at mabawi ang hawak nitong armas. 2 tauhan din ni Salvi ang naitumba ni Malia
sa pamamagitan ng pagbaril sa mga ito. Napangisi pa si Salve. Matapang ka na ha. Pues, huling oras mo na ngayon para sa katapangan mo. Hiyaw ng ginang. Napalod si Malia sa paanan ni Salve habang sa loob ng kanyang bulsa ay kinapa ni Malia ang batong puti at bumulong sa hangin. Amir, kailangan kita. Amir, balikan mo ako, mahal ko. Balikan mo ako bago pa man mahuli ang lahat. Ani Malia. Kasunod noon ay magkasunod na putok ang tumama sa katawan ni Malia at napahiyaw naman sa Estela sa takot. Bumagsak si Malia na duguan sa sahig. Malia, pinsan. Malia, gumising ka. Malia. Takot na niyugyong ni Estela ang katawan ng dalaga. Napapatawa naman si Salve sa nakitang hindi na gumagalaw pa si Malia. Halika na, Estela. Iwanan mo na ang walang kwenta mong pinsan. Bukas na bukas ay pag-aari na natin ang tubuhan ni Malia. Ngunit isang malakas na kulog at kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Sa isang igla pa ay napakalakas na ihip ng hangin ang bigla na lamang rumaragasa sa paligid. May kasama iyong malalakas na patak ng ulan at pagbukas ni Salve sa pinto para lumabas ay tinamaan ito ng malakas na kidlat. Ganoon din ang mga tauhang kasama nito. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan. Isang dumadagongdong na boses ang nagmula sa malaking ilog ng Pulangi River. At doon ay tumambad sa harapan ni Estela si Amer na hawak ang dalawang kidlat sa mga kamay. Buhay pa si Salve at ang mga tauhan nito nang muli itong pinatamaan ni Amer ng kidlat na nagmumula sa mga kamay nito. Napasigaw naman si Estela sa takot na napayakap sa dugo ang si Malia. Tinangay ng napakalakas na hangin ang katawan ni Salve kasama ang mga tauhan nito at dinala sa gitnang Pulangi River. Nakapagtatakang bigla na lamang bumaha ng malakas at tinangay ang katawan ng mga ito. Nagising na lamang si Malia na mataas na ang araw, ngunit nakadama siya ng sakit nang gumalaw siya sa higaan. Malia, huwag ka munang kumilos at baka dumugo ang sugat mo. Wika ni Estela na naging maagap. Naroon din ang tiyolari niya na tinulungan si Malia na makabangon. Estela, nakita ko si Amer kagabi. Nasaan si Amer? Anong nangyari sa kanya? Puno ng pag-aalalang tanong ni Malia sa pinsan niya. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at bumungad sa kanya ang napakagwapong si Amer. Nabitbit ang mainit na sabaw ng isdang karpa. Napaluhan na lamang si Malia. Dumating ka, Amer? Oo. Ako na ang bahala kay Malia, Tiolare at Estela. Umuwi na kayo nang maasikaso nyo ang burol ni Tia Salve. Ani ni Amer. 2 araw na palang walang malay si Malia matapos gamutin ng mga engkantong manggagamot na mula sa kaharian ni Amer. Habang sina Salve, Emilio at ang mga tauhan nito ay natagpuan na lamang na bangkay na. Palutang-lutang ang mga ito sa ilalim ng tulay ng Pulangi River. Nawala ng buhay matapos tamaan ng kidlat ni Amer at tinangay ng malakas na hangin sa ilog ng Pulangi. Nakapatay ka ng tao, Amer? Nag-aalalang wika ni Malia. Hindi ko na kinaya ang kasamaan nila, Malia. At inalis na sa akin ang lahat ng kapangyarihan na mayroon ako bilang kapalit ng kasalanan ko. Nagiging normal na lamang akong tao, Malia. Malungkot na wika ni Amer. Kung ganoon, hindi ka na makakabalik sa inyong mundo. Napapailing na lamang si Amer. Hindi na. Maaari pa rin naman tayong dumalo sa kanilang biging tuwing kabilugan ng buwan. Napapangiti na lamang si Malia. Kung ganoon, magiging totoong tao ka na at makakasama na kita habang buhay.
Amir, mahal na mahal kita. Mahal na mahal at patawad. Hindi ko kaagad napagtanto ang nadarama ko sa iyo noon. Ni Malia na napapaluha. Pagkatapos ay nagbasa na kaagad. Simula sa araw na iyon ay masayang namumuhay ng tahimik sina Amer at Malia na nagmamay-ari ng malawak na tubuhan sa isa sa bayan dito sa Mindanao. Mas lalo pang yumaman si Malia sa ibinigay na ginto ng mga magulang ni Amer, ang mga biyanan niyang engkanto. Ngunit sa tuwing kabilugan ng buwan ay naglalagi pa rin sila sa kaharian ng mga Banwaanon. Imbitado silang mag-asawa sa piging ng mga Banwaanon buwan-buwan. Sa tori ng White Rock Wall at nagtatampisaw sa Blowwater na mula sa loob ng kuweba ng Kiokong. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana lahat ng mag-subscribe sa channel na ito ay makakita ng isang kahong ginto. Huwag kalimutan magkape.